Magandang umaga po, boxing fans. Silver Voice TV po mga kaibigan. So, rektahan na to mga kaibigan. Issue po ngayon ang pagrereklamo di umano ng kampo ni Stephen Fulton dito sa kampo ni Naoya Inoue dahil sa makapal umanong paglalagay ng hand wraps. Okay, anong ibig sabihin nito? Nadismaya daw yung mga boxing fans ng Japan. Of course, pati yung siguro mga fans sa buong mundo dahil ano to, hindi matutuloy. Okay mga kaibigan, sa akin pong honest opinion, malabo po na sila'y umatras. Okay? Kasi unang-una, kung totohanin po nila yung banta nilang pag-atras, kung hindi daw ayusin ng kampo ni Inoue ang kanyang pag-hand-wrap, baka po may posibilidad na tanggalin sa kanya, i-strip sa kanya yung kanyang mga titulo. Bakit po? Hindi naman po valid na reason yung reklamo niya. Okay? Yung mga valid reason lamang kung itong kampo ni Fulton ay may injury o kaya nagkasakit, nadala sa ospital, na emergency, yung mga ganong klase, no? Pero yung mga reklamo na ganyan ay nadadaan po yan sa negosasyon. Dito naman sa kampo ni Inoue, siguro mapupuwersa sila na nipisan yung kanilang pag-hand-wrap, ano? Dahil sa tingin ko, itong taktika na ito ay mind games lamang. Hindi ito para talaga sila'y umatras, kundi para mas lalong magulo yung focus ng kampo ni Inoue at alam nila na since siniwalat ito sa publiko, ano, ng kampo ni Fulton, babantayan talaga yung paraan ni Naoya Inoue ng pag-hand wrap mga kaibigan. Kailan po ba ito dating nangyari? If you remember, ang tagal na ito, 2003 mga kaibigan, when Senator Manny Pacquiao fought Marco Antonio Barrera, ito pong si Coach Freddy Roach, kasi dati na din siyang naging part ng team ni Marco Antonio Barrera. Sabi niya, I know how thick Barrera wraps his hand. So, ini-open niya din yung topic na yan. So, cautious ngayon yung kampo ni Barrera, 'di ba? How they will do his hand wrap. Siguro ganun din ang mangyayari sa kampo ni Inoue. Yun ang babantayan sapagkat yun po ang in-erase ng kampo ni Fulton. Sigurado talagang nakatutok ang mga camera niyan at yung representative ng kampo ni Fulton na magbabantay, yun po ang kanyang tututukan. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, kapag ang mga fighters po ay nagbebenda na ng kanilang mga kamay, each camp will send one representative dun sa kabilang kampo para po bantayan ang kanila pong paglalagay ng hand wrap mga kaibigan. So yun lang. Sa aking palagay, yan po ay hindi magiging problema. Taktika lamang po yan. Mind game siguro para i-distract ang kampo ni Inoue. Siyempre, hindi naman din ito, I think hindi talaga ito magtutuloy-tuloy ng napakaswabe lang na walang magiging issue, na walang magiging bangayan. Ano? Kasi paano ito magiging makasaysayan, paano ito magiging classic kung talagang, okay, it's just another fight of the day. Hindi ganun malaking laban po ito mga kaibigan. At meron naman din punto yung kampo ni Fulton, ano. Nandito na nga kami behind the enemy lines So yun lang ang aming concern. Yun lang pamamaraan ng pag-hand wrap ni Naoya Inoue. Ayan, so makikita natin dito kasi kung mabantayan po ang pag-hand wrap ni Inoue at hindi ganun kakapal yung kanyang hand wrap, let's see, ano ba? Ganun pa rin ba yung impact ng suntok niya? Mababawasan pa? Kasi kung nabawasan ang sakit na dulot ng mga suntok niya dahil nanipisan yung hand wrap, balikan natin yung mga nakaraan niya laban. Hindi kaya dahil nasasaktan lang ng gusto yung mga kalaban niya dahil makapal ang hand wrap? Diba? Kasi nangyari na ito kay Antonio Margarito. Nahuli siya na nag-plaster of Paris nung laban niya kay Sugar Shane Mosley. Mga kaibigan. So, binalikan yung mga laban niya na kagaya kay Cotto na hubad na yung kanyang glove at nakita na may kakaibang punit yung kanyang hand wrap. So, let's see mga kaibigan. Exciting ang magiging laban na ito. Naoya Inoue versus Stephen Fulton mga kaibigan. Super Bantamweight Division po yan. First time ni Naoya Inoue dyan. Sa mga gustong umabol na talpak, yung link nasa comment section. Silver Voice TV, good morning.